Bago pa man dumating sa bansa ang iba't ibang APEC economic leaders, marami ng mga ministerial meeting ang naisagawa sa loob ng isang buong taon. Muli po nating balikan ang highlights ng APEC Philippines 2015 sa report ng aming kasamang si Vivienne Guya. Ang tagpong ito ang taon-taong inaabangan sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Simbolo ng pagkakaisa at pagkakasundo upang lalong palakasin at pagtibayin ang industriya ng negosyo at kalakalan sa pagitan ng bawat bansang kasapi ng APEC. Kinakatawan ng APEC ang 57% ng ekonomiya ng buong mundo, kung kaya't malaking karangalan para sa Pilipinas ang pangunahan ang malaking pagtitipon na ito. 1996, nang unang beses nag-host ang bansa ng APEC noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Dito binansagan ng Pilipinas bilang Asia's next economic tiger. Kabi-kabila ang naging paghahanda ng Pilipinas para sa APEC Summit, kaya't bukod sa Maynila na naging sentro ng pagpupulong ng economic leaders, ilang mga probinsya at rehiyon din sa bansa ang pinagdausan ng pagpupulong. Layunin kasi ng ating pamahalaan na ipagmalaki ang kagandahan ng bansa at ang patuloy na umuunlad na ekonomiya nito. The first visitors for APEC 2015 will set foot in our country, and the Philippines will have the distinct privilege of hosting the next chapter in one of the largest joint efforts to improve trade and cooperation amongst major economies. Here within our communities, leaders from government and the private sector will map out the future of the Asia-Pacific. This gathering's significance is magnified when one considers that in a world where many economies are reeling from uncertainty, Asia-Pacific economies have, for the large part, sustained a relatively good level of growth. In fact, Southeast Asia in particular has been identified as one of the world's most promising regions. It is for this reason that the Philippines has chosen to orient this year's APEC towards making certain that this growth has tangible effects on the lives of all our people. Disyembre noong nakaraang taon nang ganapin sa Maynila ang Asia-Pacific Economic Cooperation Informal Senior Officials Meeting o ISOM na dinaluhan ng mahigit 400 delegado. Dito napag-usapan ang mga magiging agenda para sa kabuuan ng APEC 2015 at ang pagbalangkas sa pangkalahatang tema ngayong taon na Building Inclusive Economies, Building a Better World na nakasentro sa pagpapalaganap at pagsusulong ng kaunlarang panlahat o inclusive growth para sa mga bansang nasasakop ng Asia-Pacific. Nakapaloob din dito ang pagbuo ng mga hakbang sa pagpaparami ng trabaho at pagbibigay ng akses at oportunidad para sa mga maliliit na negosyante at ang pagkakaroon pa ng mas malayang kalakalan at pamumuhunan para sa bawat member economy. Sa Tagaytay, pinag-usapan naman noong Marso ang mga bagong programa at polisiya pagdating sa pananalapi na dinaluhan ng mga kinatawan ng APEC Public-Private Partnership experts at ng APEC Finance and Central Bank deputies. Ang mga napag-usapan sa pagpupulong ay naging kontribusyon ng bawat bansa sa pagbuo ng isang roadmap na tinatawag na Cebu Action Plan na pinagtibay naman sa APEC Finance Ministers Meeting sa Cebu noong Setyembre. Solusyon kung papaano mabilis na makapaghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad naman ang naging prioridad ng pagpupulong sa Bacolod noong Abril. Ayon kasi sa tala ng APEC, umaabot na sa mahigit $300 ang halaga ng nasasayang dahil sa pagkasira ng mga infrastruktura at mga daan dahil sa mga kalamidad. Dahil dito, bumuo sila ng mga polisiya at programa tungkol sa disaster risk management at hinikayat ang ilang microinsurance company na tumulong lalo na sa mga mahihirap sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Sa isla ng Boracay naman pinag-usapan ang pagpapaunlad ng turismo sa bawat bansa. Nilahukan ito ng mahigit 2,000 delegado na tumutok sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na mga programa upang palawigin pa ang mga posibleng pagkakakitaan na may kinalaman sa turismo.
Dahil daw sa mga proyektong ito, dadami ang oportunidad na maghihikayat pa sa mas maraming mga turista. Naging daan din ang pagpupulong na ito upang ikonsidera ang Boracay bilang pambato ng Pilipinas as a world-class convention at makakuha ng pondo upang lalo pang mapaganda ang isla. Sa makasaysayang probinsya ng Bataan naman, ginanap ang dalawang mahahalagang pagpupulong. Ito ay ang APEC Workshop on Fiscal Management through Transparency and Reforms, kung saan tinalakay kung papaano mas maayos dapat gastusin ng pamahalaan ang pondo ng bayan, at ang APEC Senior Finance Officials Meeting na sumentro naman sa singil sa buwis. Umabot sa 60 pagpupulong ang naganap sa Cebu, kabilang narito ang 3rd Senior Officials Meeting. Problema sa kalusugan, water pollution, at kawalan ng pagkakaugnay ng mga tao ang ilan sa mga issue na pinag-usapan. Inalam din ng mga economic representatives ang mga karaniwang suliranin sa financial market at kung papaano ito malulutas sa lalong madaling panahon. Hindi rin pinalagpas na talakayin noong Oktubre ang tungkol sa problema sa enerhiya at estado ng transportasyon sa bawat bansa. Pero sa hinaba-haba man ng naging paghahanda ng Pilipinas para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC 2015, naganap na nga sa Maynila ang pinakaaabangang Economic Leaders Meeting. Excellencies and partners from ABAC, allow me to state that we in APEC are truly grateful for the efforts of ABAC. The report you presented today encourages all of us to find ways to further enhance symmetries between us and among all economies of our region, towards strengthening trade and investments and promoting sustainable development and inclusive growth in the Asia-Pacific. By so doing, we open more doors of meaningful opportunity for all our citizens. Nasa kamay na ngayon ng bawat leader kung papaano nila ipatutupad ang mga ito na kanilang sama-samang pinagdesisyonan at sinang-ayunan.